Hello po sa ating mga viewers. Ito po ang AMP o Avoy Mix Video. Sa mga hindi po nakakaalam dyan, ay hindi lang po reaction video o commentary videos ang ating ginagawa. Meron din po tayong mga sarili nating videos na talagang gawa natin. At ito ay noon pa. No? Marami po itong topic, iba't iba, at tiyak na kapupulutan po ninyo ng aral. At ito po ang ihahatid natin sa inyo ngayon. Huwag na natin patagalin pa. Ito po ang ating videos. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang pagbibigay linaw sa 1,000 taon ng paghahari ni Kristo dito sa lupa. Marami po ang nalilito at nagtatanong kung papaano po ito magaganap. Ngunit sa tulong ng Biblia, sa aklat ng pahayag, ay sisikapin nating ito'y inyong maintindihan. Matatanda ang una ng sinabi ng anak ng Diyos na si Kristo, ang kanyang ikalawang pagbabalik. At nag-iwan siya ng palatandaan na maaaring nararanasan natin ngayon. Magkakaroon ng mga palatandaan sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kapahamakang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa panahong iyon, makikita nila ang anak ng taong dumarating na nasa alapaap at may kapangyarihan at dakilang karangalan. Maliwanag po na sinasabi ng talata na siya ay magmumula sa alapaap pababa dito sa lupa. Ngunit sa kanyang pagbabalik, ano naman ang inyong inaasahan? Sapagkat ayon po sa Biblia, ang katotohanan po na magaganap sa pagbabalik ni Kristo ay ganito. Sa sandaling maganap ang lahat ng palatandaang sinabi ni Jesus, siya ay darating at ito ang magaganap. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito'y inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinataka ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito'y palalayain siya sa loob ng maikling panahon. So maliwanag po sa unang talatang binasa natin na sa pagbabalik ni Kristo ay huhulihin muna ang Satanas at ikukulong ito sa loob ng 1,000 taon. At ang huhuli po sa kanya ay isang makapangyarihang anghel. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Pero bakit po siya ikukulong ng 1,000 taon? Ito po ang dahilan. At nakakita ako ng mga trono. At ang mga nakaupo doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus.
tapat sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw ni sa larawan nito, ni tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Iyan po at napakaliwanag po ng pagkaka-eksplika ng Biblia. Pagdating po ni Kristo dito ay huhulihin nila si Satanas. Ipahuhuli niya sa anghel, ikukulong ng 1,000 taon, at si Kristo po sa pagbabalik niya maghahari po siya ng 1,000 taon din dito sa daigdig natin. Kung mapapansin nyo po ay may mga binuhay ang Diyos. Sila yung mga pinatay dahil kay Kristo at mga tumanggap kay Kristo na hindi nahahatulan muli. Nabuhay sila pero nandito rin sila sa earth, dito sa daigdig natin. Ano ang gagawin nila? Sila ay kasama ni Kristo na maghahari sa loob ng 1,000 taon. At yung mga binuhay ay binigyan ng karapatang humatol. At yung mga binuhay na to, sila yung unang pagkabuhay mula sa mga patay. Kasi merong mga hindi binuhay, bubuhayin pa lang pagkatapos ng 1,000 taon. Yun yung pangalawang pagkabuhay sa mga patay. Pinagpala at ibinukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Sino naman po kaya ang paghaharian nila dito sa daigdig? Siyempre, yung mga taong madadatnan nilang buhay pa. At iyon ay bilyon-bilyon malamang ang bilang kasi buong mundo ang pinag-uusapan dito. At tunay nga po silang makapaghahari sa loob ng 1,000 taon ng makatarungan at makapagtuturo ng payapa at tahimik. Dahil ibinilanggo nila si Satanas ng 1,000 taon din. Kaya walang masagaban, walang manggugulo, at walang tukso. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay palalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pakikidigma. Ang hukbong ito ay sintani ng buhangin sa tabing dagat. At eto na po, pagkatapos ng 1,000 taon ay palalayain ulit si Satanas. At sa tagal ng 1,000 taon ay lumobo na sa dami ang bilang ng tao. Lalo't hindi tayo sigurado kung ipahihintulot ng Diyos ang kamatayan sa loob ng 1,000 taon. Kung hindi man, ay sigurado napakalaki ang bilang ng tao pagkatapos ng 1,000 taon. Kaya't napakaraming tao pa rin ang nadaya ni Satanas at nahikayat ng makidigma laban sa mga banal ng Diyos sa loob ng maikling panahon. At dito magaganap ang pinakahuling digmaan ng masasama laban sa mabubuti o tinatawag nating Armageddon. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ng kampo ng mga hinirang ng Diyos.
at ang pinakamamahal na lungsod. Ngunit umula ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kapon ni Satanas. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at tasupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw at gabi, magpakailanman. At pagkatapos ng pagkatalo ni Satanas at pagkatapon dito, ay magaganap naman ang Judgment Day para sa mga tao. At eto na po yung ikalawang pagbuhay sa mga patay matapos yung 1,000 taon. Lahat na ng tao ay muling bubuhayin. Kasama na yung mga nadaya, mga huling namatay sa Armageddon. Para sila ay husgahan ayon sa kanilang mga ginawa, ayon sa batas ng Diyos. Yung mga unang binuhay na naghari noong 1,000 years na kasama ni Kristo, hindi na po yun dadaan sa judgment. Katunayan, binigyan pa po sila ng karapatang humatol. Yung mga binuhay naman matapos ang 100 taon, ito yung mga hindi tumanggap kay Kristo na dadaan sa judgment. At matapos buhayin lahat ng tao, dito na mapaparap ang langit at ang lupa. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon. Naglaho ang lupa't langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak, at binuksan ang mga aklat. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Ang lawa ng apoy ang pangalawang kamatayan. Ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Yan po ang sasapitin ng mga taong hindi talaga kumikilala sa Diyos. Yan po, sana po ay naging maliwanag sa inyo yung tungkol sa pagbabalik ni Kristo dito. Siya po ay maghahari dito ng 1,000 taon para mas higit pa nating makilala ang Diyos. Wala na tayong ikakatwiran doon dahil napakatagal ng 1,000 taon. Para ang Diyos na si Kristo mismo ang magpatotoo sa iyo kasama ng kanyang mga banal. Hiling ko po na sana ay ma-share nyo ang video na ito para sa kaalaman na rin ng iba. So, maganda po yung video, no? Pero idadagdag po natin dito yung tungkol sa pagkabuhay ng mga namatay. Yung unang pagkabuhay, meron po kasing isang bersikulo sa Biblia kay Mateo 27:52 hanggang 53, no? Meron po kasing mga nabuhay na mga banal, no? Ito po yung pagkamatay ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nabuhay itong mga ito, nabiyak ang lupa, lumabas sila doon sa mga libingan at nabuhay itong mga patay na ito. Makikita nyo lang po ito sa aklat ni Mateo. Sa 4 na witness po ng Biblia doon sa Bagong Tipan
Meron po kasing mga apat na witness dyan, si Mateo, si Lucas, basta apat po silang mga apostol na nagsasabi at nagkwento tungkol dun sa buhay ni Kristo. At bukod tanging si Mateo lang, o sa aklat lang ng Mateo, makikita mo o mababasa mo na itong mga patay na ito, mga banal ng Diyos ay nabuhay sa oras ng pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. So, dito ba tumakbo yung 1,000 years? Kasi pagkabuhay ng mga patay, tatakbo yung 1,000 years. So, hindi po ganon yung nangyari, Hindi naman sinasabi natin yung pagkabuhay ng mga patay ay hindi naging totoo. Kasi ito po ay nakasulat sa Biblia, hindi po ito isang pagkakamali. At ito po ay inaral din ng mga Bible scholar. Kung ito ay mali, dapat tinanggal na nila ito. Kung ito po ay kontra, ay dapat tinanggal nila ito. So wala pong nakakaalam ng kaganapan noon, bagamat naisulat na may binuhay ng mga banal. Ito bang mga banal na ito ay namatay ulit? So, wala pong maliwanag sa Biblia. Pero merong isang bersikulo na nagsasabi, nung umakyat si Jesus, hindi ko na matandaan yung bersikulo, Nung umakyat muli siya sa langit, kasama niya ang mga alipin. Maaaring itong mga binuhay na ito ay ang mga banal ng Diyos o tinatawag ng mga alipin. Kasi wala namang ibang alipin ang Diyos kung hindi ang mga tao at ang mga anghel, siyempre. So, wala po talagang nakakaalam ng naging dahilan dito. Maaari rin po kasi na isang uri ng pangitain yung nakita ni Mateo. Nung pagkamatay ni Kristo, nagkaroon siya nung tinatawag na pangitain. Halo-halo na, yung hallucinate at halos nakita niya yung parating na panahon na binuhay itong mga banal na ito. Maaring ganon ang nangyari, pero maaring totoong nabuhay itong mga ito. So, hindi po natin kino-question yan. Kasi sama-sama pa ho itong, napakarami nitong mga banal na ito. Maaring kasama rito si Adan, kasi lahat ng mga banal ng Diyos, binuhay. Marami po ito. At sama-sama po itong pumasok sa lungsod ng Diyos, sa lungsod ng Jerusalem. Ito ay nauna pang mabuhay, kasi nung namatay si Kristo, nauna pang mabuhay ang mga ito. Nabuhay sila. After 3 days siguro, yung pinag-usapan, nung nabuhay na si Jesus, sama-sama silang pumasok doon sa banal na lungsod. Ito po ay, may kasi iba nagsasabi na ito ay binuhay sa katawan lupa ulit. At parang ito ay mga namatay na ulit. Kasi binuhay sila sa katawan lupa. Kasi unang mabubuhay sa bagong katawan, bagong templo ng Diyos o yung katawan, ay si Jesus. Samantalang si Jesus, kamamatay pa lang, nabuhay na itong mga ito. Sa pagkamatay ni Jesus, nabuhay ang mga banal. Ganon ang nangyari, Kaya ito ay may nagsasabi ng mga ibang sekta ng relihiyong Kristiyano, itong mga Kristiyano, na malamang ito ay kagaya ni Lazaro na binuhay ayon sa laman at namatay din. So, hindi daw ito yung second life na tinutukoy. Pero, wala pong nasusulat na ito nga ay mga namatay. Pero, may isang nasusulat, nga sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ko lang matandaan yung verse, na nung umakyat si Kristo, kasama niya ang mga alipin. Ito po yung maaaring sa translation, hindi po natin masabi kung ano po yung naging totoo doon. Ito po ay pinag-uusapan lang natin yung karagdagan lang tungkol sa mga unang nabuhay. Kasi sa akin lang po, kung nabuhay na ang mga banal noon, ay
tumatakbo na po yung 1,000 taon. So, hindi po siguro doon nag-uumpisa yung pagtakbo ng 1,000 taon. Maaaring nabuhay sila at may mga mabubuhay pa. Sunod-sunod po kasi yung pagkabuhay ng mga namatay na sa unang pagkabuhay. Kasi mayroong itinatawag na ikalawang pagkabuhay. Yung second part ng mga binuhay, yun po yung mga masasamang tao. So sana kasama tayo doon sa mga unang bubuhayin. Marami pa kasing stages, yung mga unang bubuhayin. Siguro yun po yung mga unang stages. So, hanggang dito na lang po, yun lang po ang aking maidadagdag. Kung meron po kayong nalalaman tungkol dyan, maaari nyo pong i-share dyan sa ating comment box. So, masyado na pong mahaba ang ating video. Sana po ay may natutunan po kayo dito sa video ating pinanood. Hanggang sa muli, maraming salamat po.